mga hayop na ito pinandidirihan at kinatatakutan. Hindi lang dahil sa kanilang itsura at perwisyo, pero dahil na rin sa dala nilang sakit na leptospirosis na maaaring humantong sa kamatayan. Ngayong taon, mas lalo pang tumaas ang mga kaso ng sakit na ito kumpara noong nakaraang taon. Paano nga ba pupuksain ang leptospirosis? Umaga pa lang, tinitingnan na ni Ryan Lustre, 36 years old, ang isang trap na iniwan niya sa labas ng kanyang bahay. May huli na itong malaking daga. Pero kung noon, peste ang turing niya dito. Ngayon, matatawag na rin daw niya itong biyaya. Dito sa Marikina, 4 na taon na yung programa nilang Rat for Cash program. Ibig sabihin, may bayad ang bawat daga na mahuhuli mo kahit na anong sukat niya. Hi! Sige. Nanghuli na kayo? May nahuli na? Opo. Saan niyo nahuli? Diyan lang po sa baba. Paano mo ginagawa? Nilalagyan ko lang po ng pandesal sa loob. Tapos mamaya babalik ako, meron na siya. Matagal ba bago magkaroon ng natatrap? Depende po. Pero pagkagabi, automatic meron na. Talagang ipinepwesto rito dahil kalimitan sa mga butas na ganito, galing sa mga imburnal, lumalabas yung mga daga. Sa bawat daga na mahuhuli ni Ryan, makakakuha siya ng 200 pesos mula sa lokal na pamahalaan ng Marikina. Bakit ka nainganyo? Sa pakash po kasi 200 din. Wala naman din akong gagawin. Tapos, syempre, makakabawas pa sa perwisyo ng mga daga dito. Kahit papano, may investment din yung mousetrap kasi 200 pesos isa siya. So, para makapanghuli ka nung daga, naglalagay ng pagkain sa loob nung mousetrap. Pagpasok nung daga at kinain yung pandesal na iniwan sa loob, magsasara yung mousetrap. Kwento ni Ryan, minsan na rin palang napahamak ang kanyang pamilya dahil sa mga daga. Kasi nakagat na rin po ako, tsaka yung anak ko. Parang inambahan ko papaluin yung daga, tapos hindi ko siya napatay. Kinagabihan, ayun, kinagat ako. Yung anak mo, saan kinagat? Ganun din, sa paa din. Eh, dan takot mo nun, kagat ng daga yun. Ako, kahit paano, nakakadiri yung daga eh. Nahirap magkaroon ng leptospirosis eh. Sa kabilang barangay, isang sari-sari store owner naman ang pinepeste ng mga bubwit at malalaking daga. May nahuli kayo ngayon? Meron po. Simula ng linggo, 5 na yung nahuli ni Nicole, 4 na bubwit, isang malaking daga. So, kung susumahin natin at ipapalit niya dun sa Rat for Cash program, may 1,000 piso na siya. Ngayon niya lang ginawa to, manghuli. Ay, hindi, matagal na po kami kasi nga po nagbe-permission po yung paninda ko. Pag naiwan ko po siyang bukas, Ngangat-ngatin na, edi tapon na yun. tapon na po, hindi na po pwede. Ito po yung pera ko na kinain niya. Ayun. Yung pera po, yung isang buong serial number, naubos niya. Ay, ubos. May Rat for Cash Opo, daw. kaya nga po natuwa ako, kaya ningganyo po kami na manghuli po. May fear din ba kayo na yung mga sakit? Opo, meron po na yung sa leptospirosis. Para naman daw makabawi sa lahat ng panindang sinira ng mga daga at makatulong sa pagkontrol sa mga daga sa kanilang lugar. Nagtungo sina Nicole at Ryan sa City Environmental Office ng Marikina. Bukod sa 200 pesos na bayad para sa isang daga, na mahagi rin ng antibiotics ang LGU para maiwasan ang leptospirosis. Nung araw na yon, umabot sa halos 1,000 daga ang na-turn over sa LGU. Panahon ng Undoy, noong 2009, dumami ang kaso namin ng leptospirosis noon. Halos 1,000 mahigit. At nakakita rin tayo ng mga taong namatay. Buhat noon, nag-isip na kami ng paraan ng mga preventive measure. At taon-taon ay ginagawa ito sa panahon pag dumarating ang buwan ng Hulyo, Agosto, Setyembre. Yung pagbaha ang talagang kailangan papigilan natin. Pero ito, proyekto natin para sa kalusugan. At makikita, mapapansin din natin yung kahirapan ng buhay sa ngayon. Marami ang nagpunta rito para kuhanin yung kanilang premyo ayon doon sa bilang ng dagang na kukuha nila. Ang sinasabi nila,
Talagang pinagbuti nila makakuha ng maraming daga ngayon dahil gusto nila makakuha ng mas malaking premyo dahil mas may malaking pangangailangan nila. Sa isang barangay naman sa Parañaque, 2 kilong bigas ang kapalit ng bawat dagang mahuhuli ng mga residente. Pinaigting nila ang kanilang programa matapos mamatay ang isang barangay tanod noong nakaraang buwan dahil sa leptospirosis. July 25 nitong taon, namatay ang asawa ni Angelica Rufin na si Barangay Tanod Eduardo Rodriguez. Nilagnat daw ito matapos lumusong sa baha para buksan ang isang drainage. At makalipas lamang ang isang linggo, tuluyan siyang binawian ng buhay. Yun lang, umapak lang siya ng konti. Sa tubig lang, nakatsinilas lang. Nilagnat lang siya. Pabalik-balik ng lagnat niya. Yun, sabi ng doktor, leptospirosis daw. Para maiwasan ang ganitong insidente, ipinagpatuloy ng barangay ang pagpapahuli ng mga daga sa kanilang lugar kapalit ng 2 kilong bigas. Kabilang sina Edmer, Vilma at Mang Wilfredo sa mga nakahuli ng daga ngayong araw. Aware po. Yung sakit na yun, kaya nanguhuli kami. Ang tindera na si Vilma hindi rin nakaligtas sa pamimerwisyo ng mga daga. Ayan o, pati. Ito, nangangat-ngat nga nila yan, binubutas ng ngipin. Talagang parwisyo, grabe na. Hindi lang ito, pati mga sabong mabango, nandiyan o, inangat-ngat niya. Sa bahay naman ni Mang Wilfredo, sa kusina raw ang paboritong tambayan ng mga daga. Ang daming bubuwit eh. Ang daming daga. Pero ito ang nakakalikit dito, mga bubuwit lang. Yung malalaki, hindi makalikit dito. Yung mga pagkain namin dyan sa minsan na iwan, pinakain nila. Yung mga damit namin sa taas, pinaano nila. Nami-miss na sila eh. Ngayon gagawin kong 2 kilo na. Dahil sa nag-effort kayo, no? At bibigyan ko pa kayo ng sa 100, 200 na. Para may 1 kilong bigas ka pa. Naisipan ng Barangay Council na magkaroon ng konting pabuya kung sino man ang nakakahuli ng maliit man o malaking daga. Dahil alam naman po natin, pag tinamaan ka ng sakit ng leptospirosis, napakahirap. Unang-una, malaking gastos. Pangalawa, delikado. Sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH, may 1,770 na kabuuang kaso ng leptospirosis sa bansa mula January to August 2022. 36% na mas mataas kumpara sa 1,299 na kabuuang kaso noong January to August 2021. Ang Metro Manila ang may pinakamaraming kaso na umabot sa 378. Ang National Kidney and Transplant Institute ang isa sa takbuhan ng mga pasyenteng may leptospirosis. Ang kidney kasi ang isa sa madalas na tinatamaan ng sakit na ito. Basically, ang leptospirosis is caused by a bacteria. So usually, pag umihi sila, na ilalabas dun sa atin sa soil, at saka usually dun sa contaminated water. Then eventually, na-infect ang mga tao. Hindi ho sa mga natirang pagkain ng mga daga o kaya nakagat ka. Ang point of entry is mga may sugat dapat. 15 ang na-admit sa amin dito sa NKTI, which is mas mataas kaysa last week, mga 7 lang. Okay, pero mga ganitong panahon, buwan, mga June, nagsisimula ng nagkakaroon ng mga leptospirosis, kaya maraming na-admit sa atin. Isa sa mga pasyenteng naka-admit si Mang Rodrigo Manalili, 50 taong gulang. Isa siyang magsasaka mula Infanta, Quezon. Hinala niya, nakuha raw niya ang leptospirosis sa palayan. Nangunguhul po ako dun sa mga palayan na hindi tinataniman ng palay. Yun po yung mga malalalim na bahagi na puro damo. Yung doon po nakatira yung mga dagat. Kasi po, doon sa palayan na yun, hindi po siya nawawala ng shell na pwede mo matapakan. Pag tumiskis po yung sa bintin, yung sugat ka agad. Pagising ko ng umaga, trangkaso na ako. Tapos nung 2 days, nawala na yung trangkaso ko, hindi na ako makakain, hindi na ako ngayon makaihi. Sa katabing kama ni Mang Rodrigo, mahigit 1 linggo nang ginagamot ang taxi driver na si Silverio Campos, 47 taong gulang. 3 beses na siyang nagdialysis dahil sa leptospirosis. Malala kasi yung kanya, matagal kasi nalaman na lepto pala po siya. Napag-isipan ko kasi dinala dito kasi hirap na siya umihi. Naninilaw kasi yung mata niya. So nagkaroon ng ideya yung doktor sa emergency na baka lepto.
Possible po niya sa pagkain na nadaanan ng daga. Nagkakaroon ng ihi. So nakain niya siguro.